Matibay yung pinagpatungan natin. Tapos doon sa may harapan ho, ito yung pinaka-main. Ayan, Paunil Fuel Station. Isang hose lang, dalawang hose. Yung sa atin po ay 3 hoses. Tapos yung size naman po ng compartment, bali 6,000 po yung kinuha natin, yung pinakamalaki. Kaya kung ito-total po natin, umabot po yan ng 1 million. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, sa ang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog, pag-uusapan po natin. Ito na po yung pinaka-final episode ho natin sa pinagawa po nating maliit na gasoline station. Dahil dito po, malalaman natin kung magkano nga ba ang total na nagastos natin more or less. Yung mga natatandaan lang po natin o yung na-record po natin. Plus, yung pagkakabit po ng signage. Dahil nga po, dumating na po kagabi. Kaya ngayon po, ayan, halos malapit nang matapos yung ginagawa pong pagkakabit ng signage po natin. So, sa pagkakataong ito, titingnan po natin, siguro konting short clips nung ginagawa po yan. Siguro po, sa bandang later part po ng vlog natin, kukunan ko po ng buong buo. Kapag tapos na yung ginawang signage po, ano mga kabayan natin. At sa inyong kaalaman, ito ho ay galing pa sa San Pablo, so malayo po yung pinanggalingan. At nakita naman natin mukhang okay naman po yung ginawa nila. Bali may 2 tao na ipinadala para ikabit. So sa tansya ho natin, 1 day lang matatapos yan dahil pinatulungan naman po natin. Kumuha tayo ng 2 na po pwede rin pong tumulong dito sa mga pagkakabit ho. Lalo na po yung nasa labas kasi nga po may mga structure pang gagawin po doon. So puntahan na po natin. So unahin po muna natin yung ginawa po kaninang umaga. Ito po yung short clips po natin. A few moments later. So ngayon puntahan na po natin yung pinaka-update. Bali alas 2:30 na po ng hapon, araw po ng Monday. So yung sa side po nakita na po natin, ayan, gasolinahan ng Masang Pinoy. Yan po pinakabit natin sa side. Tapos doon sa may harapan ho, ito yung pinaka-main. Ayan, Paunil Fuel Station. Ayan po. So ayan po ang pinaka-front natin. So mukhang okay naman yung combination ng kulay natin. Ano po? Doon sa kabilang side, mamaya tingnan natin. Yung dito naman sa may labas, yan, pinagawa ho natin yung pinagpatungan. Yan, matibay po yan. So, nandyan po yung mga presyo na ng gas natin. Tingnan natin sa labas kung makikita. So, ayan po. So, medyo mataas din siya. Matibay yung pinagpatungan natin. Ayan, so balik tayo sa loob. So, isang side na lang ang ikakabit. Isang side na lang. May ilaw yan sa loob. Kaya pag gabi, makikita natin yan. Maliwanag. So, dito lang sa side ang hindi pa nakakabit. Pero mas madali na yon yung dito sa side. So, sa tingin natin, matatapos po ito. Matatapos. So, maganda na siyang tingnan. Mas maaliwalas siya. Ayan po. So, ayan. Ayan po. Sa side naman may black tayo kasi light yung base niya. Kaya ginawa natin black naman yung para kapag araw kitang-kita. Ayan. Ayan po tayo So siguro siguro within this day matatapos po tayo.
dito sa niraras natin. Ayan. So pag dito manggagaling, kita na po yung signage. Ayan, may signage doon. Tapos diretso dito. So ayan po ang view. So ito naman yung sa side ikakabit. Para paikot siya. Ano? Kaso ginagawa pa nila yung ilan sa taas. So may mga inaano sila dyan. Dito pinadagdagan natin ng upuan. Ayan. Para frame na yung pinaka-support. Tapos magagamit pa siyang upuan dito sa gilid. Sa dulo. Para magiging pantay siya. So, yan. So ngayon habang ginagawa yan, tingnan natin yung tagabantay. So, kung maraming pera. Kumusta naman ang binabantayan mo? Okay naman po, nag-i-improve. Improve. Linggo-linggo tumataas. Opo. Hindi naman nalulugi. Hindi naman daw nalulugi. So mukhang okay mukhang okay pala yung negosyo natin, hindi daw nalulugi. Pataas ng pataas. Ay ganun talaga ang negosyo sa una. Muna 'yan, pero pag tumatagal, yan, medyo po pwedeng lumaki naman 'yan. So yan po yung gumagawa sa taas. Isang side na lang po ang kulang. Yan na lang po ang kulang natin. Yung dito sa ayos na. Ayos na natin yung mga yung konting dahon na nakakaharang sa labas. So, tatanggalin natin yung sa labas kasi dito sa labas ng kalsada may dahon. So ipapatrim natin tong portion na to para yung signage natin kitang-kita doon sa kitang-kita doon, oh. Yan. Kasi pag dito yan matatakpan yan eh. So total nasa labas na ng kalsada to, kaya dapat lang naalisin na yan. So ayan, pag dito ka nakatayo sa labas, yan po ang station natin. Ayan. So maganda, kitang-kita natin yung yung dito sa labas na So pintura na lang siguro ng base ang kulang diyan. Bali yung solar po yung ilaw natin dito sa labas. Kaya pag gabi, okay na siya. Yung na-charge, yun naman po ang magliliwanag diyan. Pero doon sa structure, siya, kuryente, pero yan, may transformer yan. 12 volts lang yan, kaya hindi na konsumo yan. Ayan, so yan po ang update natin. So ayan po ang magiging forma doon sa gilid. So ayan. Yan na muna siguro ang ating update dito. Siguro mamaya ihahabol ko na lang yung clips kapag tapos na. Kapag hindi na siya mainit, so papakita ko po sa inyo yan yung kabuuan. Pero sa ngayon, doon muna tayo sa sa mga nagastos natin. Pag-usapan po natin. Akyat lang po ako sa taas. Puntahan naman natin yung tinatanong po nung marami. Magkano ba eka ang nagastos? So sa pagkakataong ito, mga kabayan natin, i-share ko po sa inyo. Mula po nung nag-umpisa hanggang sa matapos. Ito po yon. So ito po yung ating naging expenses. Bali yung sa mga permits po natin, umabot po yan ng 81,000 mahigit. Bali yung business permit, building permit, occupancy, yung sa business permit, saka yung BIR. More or less po, aabot po yan ng kulang-kulang 90,000. Tapos yung sa mga materials naman po natin, construction materials, so umabot po yan ng 226,881. Para sa materials po yan ng pag-construct po natin. Tapos yung labor naman po natin, umabot naman po tayo ng lahat-lahat na. Umabot po ng 79,875, mga kulang-kulang 80,000 po yan. Kaya more or less po yung construction expenses natin at saka yung sa mga permits, more or less abot po ng kalahating milyon. Base po dyan, ito na po yung pinaka-summary. So pagdating po sa mga permits, mga kabayan po natin, masasabi natin na halos aabot po ng mga 90,000. Dahil nga po nasa 81 plus yung na-record po natin. Kaso yung sa BIR pa po, kailangang idagdag natin yon. So more or less po, nasa 90,000. Tapos pangalawa po, magkano naman yung nagastos po sa materyales? Doon po sa construction po natin, umabot po yun ng 226,881. Yun po yung na-record natin. Kung may mga maliit po na hindi ko na-record, hindi na po yun napasama. Tapos yung labor naman po, umabot naman po tayo ng 80,000 more or less. Hindi po kasama dyan yung mga ibang labor natin, kagaya ng mga nagluluto. Dahil nga po pinakain na po natin. Actually po sa inyo pong kaalaman, nung una, ang usapan po namin dito ay parang arawan siya na may pamerienda. Merienda sa umaga, merienda sa hapon. Kaso nga lang po nung gumagawa na po, naaawa naman tayo, kaya ang ginawa na lang po natin, libre na po yung pakain. Dahil gumagawa naman po dito, saka pagkain naman po yan, kinonsider na natin. Tapos yung rate po ng sweldo po nila, ang pinakamataas,
nasa 700. Yung pinaka-skilled workers, ang binabayaran natin dito, libre pagkain na. Tapos yung pinakamababa naman po, meron tayong labor na 550. Libre din po yung pagkain. 2 merienda, 1 tanghalian po yan. Tapos yung iba na pinaka-helper, yung pinakamababa po ay 500 pesos. Yung umi-extra lang po ng isang araw. Yung tipong dagdag, ano lang po, dagdag labor kung marami pong gagawin. Lahat po yun, umabot po ng 80,000. Tapos yung isa po sa mga pinamili natin, yung roll-up door po, more or less, umabot ng mga 32,000. Kasama po yung isang pintuan ng CR. Tapos yung ginagawa po sa ngayon, yung pinakita ko po kanina, yung signage naman po natin, ang kontrata po noon ay nasa 75,000. Kaso nga lang po may mga additional tayo na parang pakonsuelo din po sa mga gumagawa. Siguro sabihin na po natin umabot po ng 80,000. Tapos lastly, yung pinakamahal po ay yung equipment. Siguro po may idea kayo dahil iba-iba po ang presyo niyan. Meron pong isang hose lang, 2 hose. Yung sa atin po ay 3 hoses. Tapos yung size naman po ng compartment, bali 6,000 po yung kinuha natin, yung pinakamalaki. So ang presyo po ng pinakamalaki ay umabot po ng 600,000. Kaya kung ito-total po natin, umabot po yan ng 1,108,881. Kaya kung sa straight calculation, so bukod sa equipment, more or less, gumastos po tayo ng higit kalahating milyon. Yung permits, tapos yung labor and materials, mga accessories ho, yun po ang nagastos po natin. Plus, siyempre isasama po natin yung capital po nung inilagay po natin. 6,000 liters yon. More or less po, umabot po yun ng kulang-kulang 300,000. Kaya sa kabuuan ho, yung kailangan nating kapital, kung gusto po natin ng ganitong negosyo, at least ho, meron tayong kulang-kulang 1.4 million o kaya 1.5 million. At sana ho yung lupa, dapat sarili natin, hindi nakasama yon. Tapos yung pagbabakuran, dahil existing na po yan, so i-consider po natin. Dito po sa case namin, parang okay lang kasi yung lupa ho ay sa amin, tapos yung compound ay nandyan na yan. Kaya nung kinonstruct ho, ay madali na lang. Tapos sa ngayon po, ang nagbabantay sa atin ay isa lang po ang pinapasweldo natin. Kasi nagtitipid po tayo para yung presyo ho ay wag nating masyadong itaas. Hanggat maaari ho, ipapangako natin sa mga consumers natin na pipilitan nating babaan po yung presyo. Bilang tulong na po sa mga magsasaka, yung mga nagpapakarga po sa atin. Pero hindi naman po sa ikasisira po ng ilang mga gasolinahan naman po sa malapit sa atin. Kahit pa paano ay binabalansin naman po natin yan. Isang bagay lang po ang gusto natin mangyari sa mga kababayan natin na maginhawahan ho ng konti. Kasi ang inisip po natin, konting patong lang, okay na po yun. Kasi minsan nga, namimigay tayo ng libre tapos ito po, nakatulong ka na sa nagbabantay, tapos kapag may sobra, kung kikita man po yun ng at least 20,000, 30,000, ay hindi na po masama yun. So sa ngayon naman po, inobserbahan namin, magwa 1 month operation na po yan. Parang linggo-linggo naman po ay tumataas naman po yung sales. So sana ho magtuloy-tuloy. Kasi magbabayad pa po tayo ng tax din siyempre. Halos patapos na po tayo, yung BIR ho ay areglado na rin. Tapos yung mga permit po natin, business permit, occupancy permit, ay ayos na po lahat yun mga kabayan po natin. Kaya maraming salamat po sa mga kakilala natin, mga naging katulong po natin dito sa paglalakad ng mga dokumento, pag-prepare, at sa mga suppliers, mga labor, siyempre, maraming salamat po sa inyo. At siyempre po, yung katulong po natin sa pagbabudget nito, siyempre yung nag-iisang asawa po natin. Maraming salamat at saka yung sa nanay ko na rin, Kasi nga po, kasama natin dito sa area. So araw-araw, napapasyalan niya, naglalakad-lakad tayo. So kumbaga okay lang po tayo dito sa area mga kabayan po natin. At siyempre po, sa mga consumers, sa mga customer po natin na nagtitiwala din po dito sa ginawa po nating maliit na negosyo po sa area natin para pagsilbihan yung mga kabarangay natin, mga kabayan natin. Maraming salamat po sa inyo. At saka sa mga hindi ba nakakapag-try, ay itry nyo po para masubukan nyo kung gaano kaganda ang quality, product natin. Masisiguro natin, walang tubig po yan, walang moisture. Kasi ano po yan, ang pagpapalit natin ng laman, mabilisan. Wala pang 1 linggo, karga na naman tayo. Tapos yung pagkukunan natin, malaking supplier. Bicol Petroleum po ang nagsusupply sa atin. Pag dumarating sa area natin, nakasil pa yan. Malinis na malinis. At masubukan nyo po yan. Yung andar po ng sasakyan natin kapag nagpakarga tayo dito, makita nyo po medyo pino po yan. So ngayon naman po, bago po tayo tuloy ang magtapos, sulyapan po natin, ngayong tapos na po yung pinaka-signage. Ito po yung pinaka-last na hinintay po natin. Bagamat yung structure po dun sa labas, wala pang painting, pero ipakita ko na po sa inyo. Ito po yun.
Yan mga kabayan po natin, sa pamamagitan po niyan, pansamantala, magpapaalam muna si Kuya July. At gusto nating pasalamatan higit sa lahat ang Panginoong Diyos po. Salamat sa Diyos po. At kahit paano ho, yung matagal na nating pangarap, kahit maliit lang po ito, ay natupad na mga kabayan natin. So sana dumating ang panahon na mabigyan tayo ng pagkakataon. Sana mga anak pa ito, kung magkakaroon ng mas malaki, hindi mas maganda po. Kung loloobin po ng Panginoon. So maraming salamat po sa inyo. Pansamantala po, paalam mo na si Kuya July. Pero gaya po ng dati, gusto ko muna magpasalamat po sa lahat po ng sumusuporta po sa atin. Sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page po, laging nanonood. Lalo na po yung hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. At kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabay tayong lahat. God bless. Bye-bye!